For today's video, magagawa tayo ng sliding door sa cabinet na to, sa TV rack. Ito, gagawin ko sliding door yung pinakailalim niya. Ito, gamit nga itong roller na to. Ilalagay natin sa plyboard dyan para mas smooth yung magiging takbo ng ating door sliding. Ayan, tinandan ko nga siya ng lapis dito para yung may lapis na yun yung ilalagay natin palatandaan. Bali, ito yung pinaka-edging niya, pinakalabas niya. Kung papasin nyo rito, ayan. Bali, nag-allowance ako ng 1 inches yan. 3/4 kasi itong plyboard na to. Kaya tapos, meron akong 1/4 na pagitan. Ayan, 1/4 yan. Kaya mula dyan sa may tinuturo kong lapis na yan, mula dyan tayo mag-i-start ng ating pagdadaanan ng ating roller. Ayan. Papasin nyo may lapis. Dyan yung pinaka-roller niya. Diyan tayo mag-uumpisa router para sa magiging daan ng gulong na yun. Ayan. May lapis na yan. Ayan. Bali dyan tumama yung gulong natin. Unang first na gulong natin. Ayan. Tapos, susunod na step natin dyan. Mula dyan, nag-allowance naman ako ng 1/4. Ayan. Mula dyan sa may dulo na yan, ng plyboard sa likod, nag-allowance ako ng 1/4. Hindi mula dito. Yan, 1/4 yan. So, depende sa inyo kung ano gusto nyo allowance. Mas maigi kung 1/4 lang para hindi masyado malaki yung buka niya. Tapos, second, ayan, dito sa 1/4 na yon, dito ako nag-start ng ulit para dito tatama na naman yung gulong niya. Yan. Ito nga yung gagawin ko pang para mas lalo mag-smooth yung takbo ng ating sliding door na ito. Aluminum to, nabili ko to sa aluminum shop, sa mga gumagawa ng mga aluminum. Yan, nabili ko nga lang ito ng 75 per piece na yan. Bali dalawa, 150 pesos. Yan, dyan natin siya ilalagay. Actually ito na-modify ko na yan kasi hindi naman kasi ganyan ang itsura niya nung binili ko siya. Ganito ang itsura niya. Yan, papasin nyo. Yan, parang takip yata ito kaya ganyan ang itsura niya. Kaya minodify ko siya kasi pagka hindi natin siya minodify, hindi ito mga magagamit dahil nga kung papasin nyo rito yung gulong ng roller natin, ayan hindi siya sasayad doon sa pinakailalim. Unlike itong ating na-modify na, yan, sasayad na siya. Yan, kailangan may allowance siya. Ayan mapasin nyo may allowance siyang siguro 1/8 yung allowance niya na yan. Para hindi sumasayad yung pinaka ng gulong niya na yan. Para maging smooth yung takbo niya. Ang pinang-cut ko nga lang dito is kunting lang ng yero. Pwede rin namang grinder, depende sa inyo kung yun ang gusto nyo. Pero ako, mas okay sa akin itong kunting lang ng yero para sa akin mas mabilis to para sa akin. Kung sa grinder okay lang din naman. After ko nga itong mahiwa, liliha ko to para matanggal yung pinakatalim niya. Ito na ang itsura niya pagka after natin siyang may modify. Ganun ang kalalabasan sa kanina. Yan. Huwag masyado mataas yung ititira nyo. Kailangan nyo mababa lang, hindi sa side yung pinaka ng roller niya para hindi sumasabit. Yan, ganyan nga na magiging itsura niya pag na-modify natin siya. Mahal kasi itong ganitong pagka nabili natin sa wala rin tayo mabibili yung ganyan. Kaya minodify ko na nga na siya. Gagamit nga lang pala ako dito ng 1/4 straight bit para sa router natin. Ayan, pinukay depth nun. Kailangan natin tsaka mag-start na ako mag-router dito. Ang naging guide ko rito yung kaninang may lapis, yung ko siya ang first guide ko siya rito. Ayan. Yun yung ating router. Ayan. Tapos ginuhitan ko ulit ito yung pinaka-babaw natin dito. Ayan. After kung maguhitan yun, ayan, kukunin ko na naman yung distansya niya sa adjustment ng ating router. Pero bago ko yan kinuhanan niya ulit ng adjustment na yan, yung kabilang side kasi dalawa tayo mag-group, taas tsaka baba.
nirouter ko na rin yung pinakataas niya para tatama doon yung pangtaas na guide na roller. Yung sa pinakataas na yun, hindi ganun kalaki ang kailangan natin pinaka-groove niya. Yung sakto lang dapat yung roller sa taas. Dito medyo malaki dahil ipapasok natin yung aluminum na yan. Yan ang magiging guide para mas lalo maging maganda yung takbo ng ating sliding door. Yan, second cut ko na nga ito. Yan. Papansin nyo, medyo mahigpit to. Kasi gusto ko na yung mahigpit na ganyan para hindi ko na siya lalagyan ng tornilyo o screw para yan. Babang ko na nga siyang ganyan. Medyo masikip siya. Yan. At after ko nga yan, makuha ko na yung tamang sukat ng aluminum na yan na okay na siya. Mag-groove na ako sa second step. Ito yung pangalawang daan ng roller. Yan. Papasin nyo, ayan yung pangalawang daan. Yan, pangalawang daan yan. Bago ko nga lakihan yan o bago ko ipasok, ayan kung mapapansin nyo, tinabi ko muna. At ito yun naman yung sa upper, pinakataas niya. Upper part niya. Dito tatama yung ating guide sa taas. Kaya bago ko nga ilipat yung settings ng natin na yan ng router, gugroovean ko din itong taas na to para same na same yung daan niya. Yan. Yun yung ginawa ko sa kanya. After ko siyang mag-groove yung ilalim, taas mo naman bago ko lipat ang settings para sa sukat. Ito na nga yung pintuan natin. Ilakakabitan natin itong slider niya. Yan. Nabili ko nga pala to online. 50 pesos yung set na to. Bali sa isang pinto, dalawa, 100 pesos. Dalawang pinto to, 200 pesos. Pera shipping pinon. Ayun pala nga yung nag-DIY na nga ulit pala ako ng pinaka-guide niya. Yung plywood na yun, DIY ko lang yun. Para sa router na gagamitin ulit natin yan. Gagamit din ako rito ng router para mas mapabilis yung proseso natin dyan. Mula nga pala sa gilid, nag-allowance lang ako ng 1 inches. Kung papansin nyo yun, 1 inches yung guhit na, tsaka sinulatan ko na siya lahat ng apat na sulok ng ating pinto na yan o ng door para mamaya lalapat na lang natin yung guide natin na yan. Hindi na tayo pa ulit-ulit na sukat. Nasusukat ako, iguhit ako ito lahat. Dahil depende rin sa inyo kung ano gusto nyo layo nung pinaka na yan, roller. Pero sa akin kasi 1 inches ang ginawa ko rito. Para hindi masyado nakadikit sa dulo-dulo. Ayan. Nagamit niya ako dito ng straight bit na may bearing sa taas. Ayun. Ayan. Bearing sa taas. Yun ang gagamitin ko dito panglinis o pambutas. Kaya ako nasabing panlinis kasi gagamit din ako ulit dito ng drill bit para sa para mas mabilis. Kaya kung papansin nyo nga rito, ganito ko siya sinukat. Pinatong ko yung plywood tsaka yung pinaka roller. Yan. Para makuha kay depth na kailangan ko. Yan. Yan kasi tatama yung bearing yan sa may na yan. Sa may plywood na yan. Then ito namang block na to or itong roller natin, yung depth niya sinukat ko. After ko makuha yung settings niya, hinigpitan ko na nga siya. Tapos ilalagay natin yung pinaka-guide natin. Ayan. Sa gilid na natin, tapos kaklam natin siya. At para mapabilis to, konti lang trabaho ng router natin, gagamit ako dito ng 35mm para sa ating ginagamit natin sa conceal hinges na pambutas. Ayan, gagawa nga pala ako dito ng 2 butas para konting-konti na lang yung trabaho ng ating router at di masyadong mahirapan yung router natin pagka puro router yung gagamitin natin. Sa ganitong paraan, mas lalo tayong papabilis ng trabaho. Kung papasin nyo, ayan, nagbutas ako ng 2. Yan, ingatan nyo lang tamaan yung pinaka-guide natin. O pwede nyo drawingan nyo muna. Tapos, tsaka nyo na lang siya i-drill bit ng barena na may balang 35mm na hole. Yan, kung mapapansin nyo yan, saglit ko lang siya ira-router. O, parang nilinis niya lang. O, ganun lang. Saglit na saglit yung pinaka-router niya. Kaya mas mainam kung meron kayong drill bit na ganun. 35mm yung niya. Circumference niya. Yan. Yun, ganun lang guys. So, ito napaka-easy. Ayan, lapat na lapat na siya agad. Ayan.
Yan, kung mapapansin nyo rito, ayan ingatan nyo lang tamaan yung pinaka-guide natin. Sabi ko nga, pwede nyo rin i-drawing muna, ihulma muna, tsaka kayo mag-bit para siguradong hindi tatamaan yung pinaka-guide natin. Kasi pag tinamaan yung guide natin na yun, at pag tinamaan ng bearing, susunod din yun. Masisira lang yung ating ginagawa. Ayan, bubutos akong dalawang beses taas tsaka baba. Kaya pagka ni-router natin to, talaga namang napakabilis na. Halos wala nang ginawa yung router natin dito. Hindi na siya mahihirapan. Unlike yung puro router ang gagamitin natin dyan, siguradong kawawa yung router natin, tsaka yung talim ng bit natin na yan is talagang baka mabilis pumurol or kawawa talaga siya. Ayun, kita nyo, napaka-easy lang talaga niya. Ganun lang. Ayan. Bali, 4 yung gaginawa ko rito. Ayan, 4 na butas. Tapatan siya. Magkatapat lang siya. Ito yung pinaka-upper part niya. Ayan, napipindot yan. Tapos pindot nyo rito, ayan, aangat siya. Bago nyo siya ilagay, ibabaon nyo muna siya. Pagka nandun na siya sa loob, tsaka siya pipindutin. Yung ganon. Ito yung sa ilalim niya. May screw to sa ayan. May screw na yan. Pagka medyo mababa, ihigpitan nyo lang yan. O ibabaon nyo yan para ito, may tulak niyang pataas. Ayan. Ganon. Yeah, i-screw ko na nga lang muna to. Tapos susubukan natin kung tama ba yung ginawa natin. O kung magiging smooth ba talaga yung magiging takbo ng ating sliding door. Siya nga pala guys, hindi ako professional sa ganitong gawain. Halos DIY lang talaga to. Kaya shoutout sa mga master natin dyan. Ayan, pipindot natin. Pagka napasok mo natin sa may ayan, pinasok ko na nga to. At yan, kung mapapansin nyo, isa pa, itong pinaka-technique dito, ayan, dapat hanggang dyan lang yung pinto natin. Hindi siya lalagpas sa kabila. Ayan, tapat lang siya sa divider. Ayan, ganyan lang dapat. Ayan, ganyan. Mapapansin nyo, ayan, hindi siya smooth kasi wala pa siyang hindi ko pa nilalagay yung guide natin dyan. O yung ating aluminum track. Mapapansin nyo, ayan, dikit na dikit siya. O yan, wala siyang butas. Dapat ganyan. Yun. Ngayon, lalagay ko na yung guide. Kung mapapansin nyo kanina, wala pa yung guide niya. Talaga namang halos ayaw niya lumakad. Pero may roller na siya, pero wala lang itong aluminum guide, wala lang to, kaya medyo masikip yung lakad niya, hindi siya smooth. Ayan, tignan na nga lang ko dyan para maibawang ko siya. Pantay na pantay lang yan sa plyboard. Ayan. Mapapansin nyo, hindi ko na ito ginamitan ng screw. Dahil lang masikip yung pagkaka-router ko dito para, ayan, sigurado. Ayan, pinukpok ko siya martilyo para bumaon nga lang siya. Para hindi na ako gagamit pa rito ng screw. Ayan, flat na flat lang siya. Ito na nga yung door niya, dalawa. Subukan natin kung magiging maganda ba yung smooth yung pagkakagawa natin. Ayan. Babaon muna natin to. Ayan. Pipindutin sa likod yan para umangat. Pero bago natin yun, yan, nakabaon. Saka natin pipindutin. Yan, ayun. Ayun, medyo sumasabit pa siya. Ayan, ayun, sumasabit siya. Madali lang yan. I-adjust lang natin sa tornilyo niyan sa pinakalikod. Sumasabit kasi yung pinakailalim niya, kaya i-screw natin yung pabaon yung screw para umangat yung gulong niya, mag-i-smooth yung takbo niya. Ayan. Tingnan natin tong isa. Ayan. Yun. Itong isa okay na, pero isa medyo pangit pa yung takbo niya. Ito na nga yung screw sinasabi ko. Ayan, pipihitin ko lang to. Ibabaon ko yung screw para umangat yung gulong niya, para mas maging smooth yung takbo niya. Ayan, adjustment lang yan. Baon lang natin kasi makuha natin yung gusto nating smoothness niya. Ayan, tignan natin guys. Ito yung pagkakayari ko adjust. Tignan nyo kung gano'n siya smooth. Ayun. Napaka-smooth na talaga niya. Ayan o, kapasin nyo. Hassle. Halos pinipitik ko lang siya ng isang daliri. Pero napaka-smooth na ng takbo niya. Ayan. Thanks for watching guys.